Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-161 na kabanata. Ang baha. Si Alex ay nakaupo, at tulala, walang tinitingnan na nakatingin sa dagat. Nakarinig siya ng mahinang boses na tumatawag sa kanya. Noong nilingon niya, nakita niya si Minnie, na nakatingin sa kanya, at humingi ng tawad. "I'm sorry, masyado ako nawalan ng pasensya. Hindi dapat kita pinagbuhatan ng kamay, natakot ako," wika niya, at umupo sa tabi ni Alex. "Kalimutan mo na, wala nang kwenta magsalita pa ng kahit ano," sagot nito. Ang dagat ay tinulungan si Alex makapag-relax. Sinong nakakaalam na darating ang bagyo? Sa palagay ko hindi ito tatama sa atin. Malamang ay lalampasan tayo nito, wika ni Minnie, habang nakangiti. Nagpatuloy pa ito. "Bakit ka nakaupo dito? Nakaka-boring dito. May swimming pool doon. Alam ko na kaya mo lumangoy. Bakit hindi mo ako turuan?" Sa pag-upo sa deck, si Alex ay nagsalita ng nakakalibang. "Wala ka namang swimsuit, at hindi ako magaling magturo lumangoy. Bakit hindi ka kumuha ng swimming class sa sarili mo? Mas okay yon kaysa matuto sa akin. Gusto kong ikaw ang magturo sa akin. Talaga, wala kang ibang gagawin. Kapag hindi mo ako tinuruan, hindi ko ipapabasa sa iyo ang sulat ni Kathy." Pakiramdam niya ay wala siyang choice, kaya tumayo siya sa deck, at nagsimulang turuan si Minnie lumangoy. Pinanood ni Minnie si Alex mabuti, at sigurado siya, na masaya ito sa panunood sa kanyang katawan. "Sinabi mo na hindi ka magaling magturo, pero sa palagay ko mas magaling ka pa sa swimming coach," pagpapatawa nito. Dinampot niya ang salbabida, at sinubukan isuot ito kay Alex. Hinarang ni Alex ito ng kanyang braso, at tinanong, "Bakit mo ako binibigyan ng salbabida? Hindi ako pupunta sa tubig. Gusto ko lang makita ito na suot mo." "Hindi kita papatayin," sagot nito. At inilagay ito sa kanya. "Bakit may tali sa salbabida?" tanong niya. Nang mapansin niya na may nylon na naktali sa salbabida, naramdaman niya na parang may mali. "Hindi ko alam, huwag mo na intindihin yan, turuan mo pa ako ng iba." Tumingin si Minnie at medyo kinakabahan. Nagpatuloy ito. "Sa palagay ko ay pagod ka na, bibigyan kita ng masahe sa balikat." "Huwag," wika ni Alex, sinubukan pigilan si Minnie. Pero nahila na siya, at nadala sa rehas. Nakatayo siya at nakatingin sa dagat, si Minnie ay nasa likod niya. Marahan na sabi nito, "Komportable ka ba? Mag-relax ka ng kaunti. Imamasahe ko ang balikat mo." Tapos ay tumahimik. Yumuko siya at inilagay ang kamay sa hita ni Alex, at kinagat niya ito ng buong lakas. Itinulak niya ito para mahulog. Sumigaw si Alex. Hindi niya inaasahan na susubukan siyang patayin ni Minnie. Bago niya malaman kung ano ang nangyayari, siya ay nahulog na. Mabilis na nahulog si Alex sa dagat. Sa kabutihang palad, suot niya pa rin ang salbabida, at nakatali ito sa barko. Ang alon ay tumatama sa kanyang mukha, na dahilan upang mahirapan siya makakita. Mabilis na hinawakan ni Minnie ang dulo ng lubid, at itinali sa rehas. Nakarinig siya ng ingay sa likuran niya, at na-surprise. Si Lee ay lumalakad palapit sa kanya, nakangiti at pumalakpak. Marami siyang kasama. Nakatayo silang lahat sa relang at nakatingin kay Alex na nasa dagat. Karamihan sa kanila ay galing sa mayayaman at maimpluwensyang pamilya. At hindi nag-aalala sa kung anuman ang kahihinatnan ng sitwasyon. Excited sila. Ang ibang mga internet celebrities ay nakikiramay, nag-aalala ito kay Alex. Inisip nila na ito ay nasa tutuong panganib. Pero alam nila na wala silang magagawa. Tinakpan lang nila ang kanilang bibig at nagsimulang umiyak. Si Lee ay nakaakbay kay Minnie, at sinabi, "Maayos na darling. Mas maganda ang nagawa mo kaysa sa naisip ko. Hindi ko inakala magiging ganito. Maraming salamat, Lee. Pwede mo na ba ako maging girlfriend?" sagot niya habang akbay siya nito. Maayos ang pakiramdam niya, at ligtas.
Ngayong nagawa ko na ang kanyang sinabi. Sigurado ako na, gusto na niya ako maging girlfriend, sa isip niya. Oo, sagot ni Lee. Tapos ay tumingin si Lee sa mga mata ni Mimi, at sinabi, Sweetheart, sabihin mo sa akin, paano mo siya naihulog sa ibaba? Simple lang. Sinabi ko sa kanya, naturuan niya ako lumangoy. Kinumbinsi ko siya na isuot ang salbabida, at ginamit ko ang lahat ng lakas ko, at itinulak siya. Masaya na tumingin si Mimi kay Lee. Siya ay natutuwa sa pagiging girlfriend ni Lee, at walang pag-aalinlangan na baka mapatay niya si Alex. Talaga. Ganoon. Dumampot si Lee ng salbabida, at inilagay kay Mimi. Tama, ganito. Hindi niya napagtanto kung ano ang aking gagawin, malambing niyang sagot. Pagkatapos, ay may napansin siyang kakaiba sa mata ni Lee, na nagpakaba sa kanya. Nagmakaawa siya, Lee, huwag. Ihuhulog din kita, wika nito, na may malademonyong mata. Hinawakan niya ito at inilaglag din sa dagat. Galit at puot lang ang nararamdaman ni Lee sa mga babae, pagkatapos ng ginawa sa kanya ni Angelina. Gusto niyang maramdaman ng lahat ang kanyang naranasan na pighati. Nang sandaling iyon, ang lahat ng galit at puot niya kay Angelina, ay ibinuhos niya kay Mimi. Ayaw niya ang pagkatao nito, dahil sa ugali, at mga sinasabi nito. Sumigaw si Mimi ng malakas at natakot. Nahulog siya sa dagat. Ang kanyang tainga, ilong, at bibig, ay mabilis na napuno ng tubig. Nahirapan siya lumangoy, at nagpanik. Naalala niya na walang tali ang kanyang salbabida, para kung may hihila sa kanya. Sigurado na siya, na mamamatay na siya. Pagkatapos ng ilang minuto, nabubulunan na siya, sa kanyang laway. Biglang may humawak sa kanya. Pakiramdam niya ay nakakakita siya ng kumikinang na bituin sa madilim na tubig, at humawak siya sa kamay ng buo niyang lakas. Ito ay si Alex, na nagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng kamay. Ang kanyang tagapagligtas ay nakatali sa barko. Kaya habang nakokontrol niya ang paghinga, at siguraduhin na hindi matatanggal ang salbabida sa katawan, alam niya na dapat magtipid ng kanyang lakas. Sa pagtalsak ng mga alon, nakita niya na may nahulog sa dagat, at hindi siya nagdalawang isip na tulungan ito. Ang tao ay medyo malapit lang sa kanya. Determinado siyang iligtas ito. Sa lahat ng kanyang lakas, pinilit niyang hilain ang tali, at ipaikot sa katawan ng tao. Pinayuhan niya ito na humawak sa tali mabuti, hanggat hindi sasadyain na putulin ito. Ang isang tao ay ligtas pa rin. Nang tiningnan niya ito muli, napagtanto niya na ang taong ito, ay si Mimi. Pumasok sa kanyang isipan na hayaan na lang itong malunod sa dagat. Pero ang kanyang konsensya ay mas matimbang. Alam niya na dapat niya itong iligtas. Bagaman hindi nakikita ni Mimi ang tao na tumulong sa kanya, alam niya na si Alex ito. Sobrang natatakot siya, para mag-isip pa ng kung ano-ano. Ilang minuto pa, ilang mga lalaki ang nakatingin sa rehas ng barko mula sa taas, upang malaman kung ano ang nangyayari. Sumigaw sila at kumuha ng larawan. Tanong ng isa, ano ang nangyayari? May taong nalaglag sa tubig, sagot ng isa. Hinain na ba sila ng pating, sabay tawa. May babae rin. Nakita nila na itinulak ni Lee si Mimi para mahulog, at para itong eksena sa horror movie. Ang idea na ito ay nagpatakot sa kanila. Tinawag ni Lee ang isa sa mga staff. Bigyan mo ako ng patalim. Plano niyang putulin na ang tali, kung saan ang salbabida ni Alex ay nakakonek. Biglang nagmadali si Hanya at sumigaw, huwag. Lumuhod siya at nagmakaawa. Lee, pakiusap, hayaan mo silang mabuhay. Umiiyak ito ng nakakaawa. Alam niya na kailangan gumawa siya ng paraan, upang iligtas si Mimi. Lee, huwag mong putulin ang tali, sigaw pa ng isang tao. Sige, hindi ko puputulin ang tali. Pero sinasabi ko sa inyo, walang sino mang pwede na humila dito pataas. Manatili lang sila sa baba, hanggang sa mamatay. Kalmadong wika ni Lee, at umalis na. Si Hana ay nagpunta sa relang at tumingin sa ibaba ng dagat. Ang deck ay mataas ng 20 mahigit mula sa tubig, at madilim, nahihirapan siyang makita kung ano ang nangyayari. Patay na ba si Mimi? Pagpapanik ni Hana. Hindi niya mapigilan ang paggulong ng luha sa kanyang mga pisngi. Biglang umuga ang barko, at kumidlat ng maingay sa kalangitan. Ang mga tao sa barko ay kinabahan. Isang malakas na ihip ng hangin ang tumama sa deck. At ang mga tao ay nahirapan makatayo.
Si Lee at ang kanyang mga kaibigan ay nakaramdam ng hindi maganda. Wala na sila sa kondisyon para mag-party. Si Lee ay nagpunta sa tulay, at nakita ang kapitan ng barko. Tinanong niya ito, ano ang nangyayari? Ang kapitan ay tumingin pabalik sa kanya, at sinabi, may tropical na bagyo, patungo sa ating direksyon. Pinalitan ko ang ruta natin, upang hindi tayo makulong sa mata ng bagyo. Si Lee ay nakasimangot. Tumayo ito sa tabi ng kapitan, at tumingin sa posisyon ng bagyo sa screen. Ang kapitan ay pinipilit siyang pakalmahin. Lee, huwag kang mag-alala. Sabi sa radar, makakapunta na tayo sa ligtas na lugar, bago pa ito dumating. Ang bagyo ay hindi naman masyado malakas. Hanggat hindi tayo napupunta sa gitna nito, magiging maayos tayo. Medyo na-relax si Lee. Pero ayaw na niya bumalik sa ibabaw ng deck, kaya nanatili na lang siya, kasama ang kapitan. Pagkalipas ng kalahating oras, ang barko ay wala na sa direksyon ng bagyo. Biglang may malakas na ingay mula sa ilalim ng barko. At parang tumama ito ng marahas. Ang ilan sa mga tao ay nahulog sa deck, at ang ilan ay malapit ng mahulog sa dagat. Si Lee na nakaupo, ay nalaglag mula sa sofa. Habang nasa lapag, sinigawan niya ang kapitan. Ano ang nangyayari? Nataranta ang kapitan. Takot na takot siyang tumingin sa console na nasa harapan niya. Gusto niyang mabawi ang kontrol, ngunit ang mga panel ng screen ay nagwawala. Ang kapitan ay ganap na nataranta. Siya ay nanginginig at ang kanyang binti ay nanghihina. Anong problema? Sigaw ni Lee at nagmamadaling lumapit, at hinawakan ito sa kwelyo. Tumama tayo sa malaking bato, sagot nito, habang kinakabahan. Ano, pagkabigla ni Lee. Iuwi muna kami. Gusto ko nang bumalik, wika ni Lee, habang tumatalsang ang laway sa mukha ng kapitan. Pinipilit ko nang ang bumalik. Pero may problema sa power system ng barko. Hindi ko alam kung makakabalik tayo. Nagpadala na ako ng SOS sa Coast Guard. Nagpadala na sila ng barko papunta dito, ng diretso upang tulungan tayo. Ang kapitan ay may problema pa rin sa control ng barko. Sinipa siya ng malakas ni Lee. Ayaw niya makinig sa mga paliwanag nito. Gusto niya ibalik ng ligtas ang barko sa daungan. May pumapasok na tubig, sigaw sa ibabang deck. Paano nangyari ito? Wika ng kanyang kaibigan. Napatunayan pa ito ng iba. Mayroon lagpas 3 inches na tubig sa sahig. Ang grupo ng mga tao ay tumakbo palabas ng pinto at nagpunta sa tulay, at nagsimulang sumigaw ng desperado sa kapitan. Ang kapitan ay nasa kawalan ng pag-asa. Tumingin siya sa ilaw ng control panel, at napatunayan na ang barko ay nagsisimula ng lumubog. Ang ilaw ay naging pula. Nagsimula siyang magpanik at bumulong sa sarili, katapusan na natin, tapos na. Ika-162 na kabanata. Ang mga babae at mga magulang na may anak. Ano ang nagawa mo? Ito ang iniisip ko sa iyo, wika ni Lee. At sinuntok niya ang kapitan sa mukha. Ang kapitan ay hindi na ipinagtanggol ang kanyang sarili. Nagsimula itong umiyak at sinisi ang kanyang sarili. Wala kang kwenta. Sinigawan muli ni Lee ang kapitan. Nag-aalala siya na ang kanilang pwesto ay hindi magtatagal at babahain na rin. Kailangan niya pumunta sa lugar na ligtas. Mabilis tumakbo palabas si Lee. Ang kapitan ay nakaupo lang sa lapag. Nawalan na siya ng control sa barko, at lumulubog na ito sa dagat. Mas lalong dumami na ang tubig. Ang baha ay tumataas. Ang layo nila sa daungan ay 60 nautical miles. At alam niya na ang rescue boat ay kailangan ng 2 oras para makarating sa kanila. Sa oras na iyon ang buong barko ay nilamon na ng dagat. Sa pag-iisip, dahil sa kanya, 1,000 mahigit na tao ang malulunod, ayaw na niyang mabuhay. Kahit na may nag-rescue, alam niya na nasira niya ang barko, na nagkakahalaga ng $500 million. Ang buhay niya ay nasira. Hindi niya napansin, ang dugo ay nagsisimulang umagos sa kanyang hita. Hindi niya napansin ang tubig ay nagsisimulang umagos sa bitak ng tulay na pintuan. Pero wala siyang ginawa. Marahan niyang pinindot ang pulang button, bilang alarm signal sa buong barko. Narinig ni Lee ang alarm, at nakita ang pula at dilaw na malaking spotlight na gumagalaw, at mabilis siyang tumakbo sa deck. Ang lahat ay nagpapanik. Ang ibang mga babae ay umiiyak sa balikat ng kanilang boyfriend. Ang ibang mga tao ay desperado na tumatawag sa kanilang cellphone.
Pero nalaman nila na wala silang signal lahat. Ang ilan ay tumalon sa swimming pool, at ang iba ay nakaupo lang at tulala. Ang deck ay nasa ganap na kaguluhan. Pwede mo ba akong tulungan na hilain pataas ang aking mga kaibigan, pakiusap? Tinatanong ni Hana ang mga taong malapit sa kanya, desperado sa paghingi ng tulong. Ang lahat ay nagkakagulo. Nakalimutan na ni Lee, ang tungkol kay Alex at Minnie. Sa kabutihang palad, may mga taong mabuti, na sinubukan siyang tulungan. Sama-sama ito hinila ang tali pataas. Si Alex ay na-surprise, nalaman niya na may humihila sa kanila. Nang ang salbabida niya, ay nagsimulang gumahon sa dagat. Si Minnie ay halos muntik na mahulog sa tubig. Hinawakan niya ito at niyakap mabuti. Kumapit ka, kapag nahulog ka, mamamatay ka, sigaw niya dito. Kumapit siya sa lubid ng may determinasyon. Dahan-dahan umangat sila sa tubig. Nang marating nila ang rehas ng barko, sinabi ni Alex sa mga tao, na unang hiliin si Minnie. Marahan nilang hinila ito papunta sa deck. Minnie, okay ka lang? Tanong ni Hana, nang makita niya ang kaibigan na ligtas. Sobrang saya niya at na-surprise. Lumapit siya at hinawakan ang ulo ni Minnie. Si Alex ay humiga sa deck ng 10 segundo, pagkatapos ay inalog ang tuhod, at nagpasalamat sa mga tao na tumulong sa kanya. Walang anuman, wika ng lalaki. Sabi pa ng isa, binata, napakaswerte mo. Hindi ko naisip na makakaya mo, sabi pa ng isa. Iniligtas mo siya, sabi pa uli ng isa. Ang mga tao na nagligtas sa kanya ay mabilis na nawalan ng interest, at naglakad palayo. Tumingin si Alex sa mga nagkakagulo na tao sa deck. Ang mga tao ay nagpapanik, at ang warning light ay gumagana. Pagkatapos ay narinig niya ang sirens. At mabilis niyang napagtanto na ang barko ay lumulubog. Si Minnie ay nakayakap kay Hana at umiiyak. Akala ko mamamatay na ako. Akala ko kakainin na ako ng patig. At walang makakatagpo sa aking katawan. Okay na ngayon, Minnie, huwag ka nang umiyak, ligtas ka na ngayon. Wika ni Hana, habang tinatapik ang likod. Pagkatapos ng 10 minuto siya ay kumalma. Natuyo na ang kanyang luha. Napansin niya si Alex na nakaupo sa deck at nakatingin sa kanya. Nagkasalubungan ang kanilang mga tingin. Nang inisip niya kung ano ang ginawa niya kay Alex, nahihiya siya, kailangan niya maghanap ng paraan upang humingi ng tawad dito. Pasensya ka na sa ginawa ko sa iyo kanina. Masyado akong padalos-dalos, wika nito, habang marahan na gumagapang palapit. Pagkatapos mababad sa tubig ng matagal, wala na siyang lakas. Nagpatuloy pa ito, Alex, iniligtas mo ako. Humihingi talaga ako ng sorry. Kung paano kita ay tinrato. Sa hinaharap gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Iniwas ni Alex ang mukha niya dito. Hindi na siya naniniwala sa mga sinasabi nito. Alex, alam ko na. Hindi ka na nagtitiwala sa akin. Pero kailangan mong maniwala, na nag-so sorry ako. Alam ko na ang mga ginawa ko ay hindi maganda. Nagpatuloy pa ito. Lumunod siya sa harapan nito, maraming salamat sa pagligtas mo sa akin ngayon. Maghahanap ako ng ibang paraan para pasalamatan ka sa iyong kabutihan. Maraming salamat uli. Ayaw na makinig ni Alex sa mga sinasabi ni Minnie. Nakatingin siya sa nagagalit na dagat, at inisip na, mamamatay na ba ako dito? Pagkatapos ng kalahating oras ang bagyo ay medyo lumihis na sa kanila. Sa kabutihang palad, ang barko ay lumihis na sa sentro ng bagyo. Katamtamang bagyo na lang, kung sa lupa, hindi ito makakabuwal ng puno. Pero malakas pa rin, at kayang manira. Sa ibabaw ng deck, ang mga upuan, lamesa, ay napupunta kung saan-saan, ang iba ay nalaglag sa dagat. Ang magagawa lang ng mga tao ay magtago, at subukan magtago sa malakas na ulan. Pagkatapos ng isa pang oras, wala pa rin palatandaan na may barkong tutulong. At ang tubig sa barko, ay naabot na ang 3rd floor, at malapit na ring umabot sa deck. Tapos na tayo, sabi ng isang lalaki. Sabi ng kaibigan nito, ano ang gagawin natin, ayaw ko pang mamatay. Sa gilid ng deck, ang ilang mga tao ay pinalibutan si Lee, at galit na sinisigawan. Sabi ng isa, kasalanan mo ito, dinala mo kami dito. Tama, pagsang-ayon ng isa. Sumigaw pa ang isa, kapag namatay kami lahat, ikaw ang sisisihin. Sumigaw si Lee pabalik. Ano ang kailangan nyo sa akin?
Umalis kayo sa daraanan ko. Siya ay mula sa isa sa pinakamayamang tao sa Amerika, at hindi siya pwedeng abalahin ng mga taong ito. Siraulo ka, sigaw ng isang binata, at dinuraan ito sa mukha. Tara ipakita natin sa kanya, kung ano ang nasa isip natin, sigaw ng binata na lasing, marami na itong nainom na alak. 4 o 5 lalaki ang nagmadali na lumapit kay Lee, at sinimulang suntukin at sipain. Gusto na nilang ilabas ang galit nila dito, at hindi na nag-alala na manatili sa kanyang tabi. Nagsimula ito humingi ng awa. Pakiusap huwag niyo akong saktan, umiiyak ito. Mukhang walang kahit sino ang nag-aalala dito. Napagtanto niya na sandaling iyon, na ang kanyang mga kaibigan ay pera lang ang gusto sa kanya. Sabi ng isang lalaki, kung mamamatay ako dito sa dagat, papatayin ko muna ang siraulong ito. Pagkatapos ay dumampot ng upuan, at ipapalo ito sa kanyang ulo, at nang ihahampeds na niya kay Lee. Pakiusap, huwag buddy, nagkamali ako. Ibibigay ko sa iyo lahat ng mayroon ako. Nagmamakaawa ako, huwag mo akong patayin. Lumuhod siya sa harapan ng lalaki, at ang kanyang ulo ay humihingi ng kapatawaran. Okay, kung hindi kita papatayin, bigyan mo ako ng $5 million. Biglang may sumigaw, may paparating. Tingnan nyo may ilaw banda doon. Sumang-ayon naman ang kaibigan. Ang lahat ng nasa deck ay tumingin sa direksyon ng ilaw, at biglang nagkaroon ng pag-asa. Ang binata na papalo sana kay Lee, ay tumingin din. May maliit na liwanag silang natatanaw. Binitawan ng lalaki ang upuan, at nagmadaling lumapit sa relang ng barko. Tumingin sa direksyon ng ilaw. At nagsimulang sumigaw ng malakas. Dito wika ng lalaki, habang umiiyak. Nandito kami sabi pa ng isa. Ang ilan ay sumigaw, iligtas nyo kami. Ang lahat ay nagbigay ng pag-asa, at nagsimulang mag-cheer. Pinanood nila ang ilaw at ito ay lumalaki, ang bangka ay papalapit. Sa loob ng ilang minuto, dumating ito sa gilid ng barko, at nakita nila na ito ay isang maliit na boat na ipinadala ng Coast Guard. Si Minnie at Hannah ay naging masaya, nang makita ang barko na parating. Pagkatapos magpahinga ng mahigit 1 oras, si Minnie ay medyo naka-recover ng kanyang lakas. At kaya nang tumayo sa sarili. Gusto niyang pumunta sa rescue boat kasama si Alex. Ang taong in charge sa maliit na vessel ay tumingin sa mga taong na-trap sa barko, at napagtanto nila na hindi kakasya ang lahat ng mga ito. Tumingin siya at sumigaw. Ang lahat ng nasa barko ay huwag magpanik. Dadalihin namin kayo lahat pabalik ng ligtas. Pero masyado kayong marami. Ang aming rescue boat ay hindi kayo kaya isakay lahat. Pasensya kaunti lang muna ang maisasakay namin. Makakaasa kayo, may 2 pang vessel na paparating dito, para iligtas kayo. Nagpatuloy pa ito, uunahin muna namin ang mga babae, at magulang na may anak. Ang iba sa inyo ay maghintay sa pagdating ng 2 pang rescue boat. Sinisiguro ko na parating na ang 2 vessel. Bagaman narinig ng lahat, ang sinabi ng kapitan ng rescue boat, walang kahit sino man ang gustong maghintay. Gusto na nilang lahat umalis sa lumulubog na barko, sa lalong madaling panahon. Nararamdaman nilang lahat na itataya nila ang buhay sa paghihintay ng susunod na rescue boat. Inayos ng kapitan ang rampa, sa deck ng barko. Ang Coast Guard official ay nag-supervise sa mga taong tumatawid sa rescue boat. Nagpayo ang kapitan sa pamamagitan ng megaphone. Pakiusap ang mga babae lang at mga magulang na may anak, ang pupunta sa aming vessel. Ang iba ay maghintay. Ang mga babae at mga bata ay tumawid na sa kabila ng mabilis. Si Lee ay naging balisa. Iniisip na lang ang kanyang sariling buhay, at determinado pumunta sa rescue boat. Pero hindi siya babae, o magulang na may anak. At alam niya na ang kapitan ay hindi siya papayagan. Nakita niya ang isang babae na nakatayo sa pila kasama ang anak at naghihintay. Mabilis siyang lumapit dito at bumulong, na magbabayad siya ng $1 million para ibigay ang anak nito, para makapunta siya sa kabila. Sinabi niya na, wala siyang sasabihin na kahit ano. Kapag sinabi niya sa iba kung ano ang sinabi niya, itatapon niya ang anak nito sa dagat para malunod. Pumayag ang babae. Hinawakan ni Lee ang maliit na batang babae, at tinakpan ang bibig. Sumali sa linya sa mga lilipat sa kabila. Anak mo ba ito? Tanong ng kapitan kay Lee, nang makita kung gaano pa siya kabata.
Hindi pa siya matanda para sa ganoong anak na babae. Naghinala ito, nang mapansin siya na tinakpan ang bibig ng batang babae. Sumagot si Lee, siya ay anak ko. May sakit siya. Kapag nakapunta na ako sa barko nyo, dadalihin ko siya sa banyo, at doon pasusukahin. Pinilit niya magmukhang natural. Sige, bilisan mo na. Dahil ang mga tao ay naghihintay, pinayagan na agad ito. Nang sandaling iyon, isang sigaw ang narinig. Hindi niya anak yan. Huwag niyo siyang pasakayin sa barko. Ika-163 na kabanata. Ang paglubog ng barko. Binitawan ni Lee ang kamay ng bata, at kinuha nito ang pagkakataon na kagatin ng malakas si Lee, at tumakbo palayo. Sumigaw si Lee, at ang dugo ay lumabas sa kanyang kamay. Mama, ang bata ay tumakbo sa kanyang mama. Ang rescue officer ay hinarang si Lee, at sinabi, "Pasensya na sir. Hindi kayo pwedeng sumakay dito. Kailangan nyo hintayin ang susunod." Nagalit ito. Alam niya na malapit na siyang makapunta sa rescue boat. Bumulong siya sa officer. "Sir, hindi mo ba ako kilala? Ako ang boss ng Dempsey Corporation. Ang papa ko ay isa sa mga pinakamayaman sa paligid. Ang pamilya ko ay napakayaman. Kung pasasakayin mo ako, magkaka-reward ka. Pasensya na, pero hindi pwede." Wika ng officer. Si Lee ay nagalit. Pero tumanggi pa rin ang officer na sumakay siya. Wala siyang nagawa kundi naglakad pabalik. Nang tumingin siya, kung sino ang nagbuking sa kanya. Nakita niya si Minnie, na nakanguso. Mas lalo siyang nagalit, at lumapit dito, at kumbinsido na ito ang may kasalanan. "Hindi ka pala nalunod. Papatayin kita kung maglalakas loob kang pumalaban sa akin. Tandaan mo kung sino ako," wika nito, at pagkatapos ay sinampal niya ito ng malakas sa mukha. Tumingin ito ng galit sa kanya at sinabi, "Ikaw pala ang lalaking nananakit ng babae. Noong una itinapon mo ako, para malunod, tapos ngayon sinampal mo ako. Iniisip mo ba na hindi ko kayang lumaban sa iyo?" Nagmadali siyang pumunta kay Lee, umaasa na mabibigla ito. Alam niya na masyado siyang mahina, para lumaban dito, kaya nagmadali siya para suntukin ito sa mukha. Pero nahawakan ang kamay. At hinawakan ang dalawa niyang kamay, ng isang kamay. Tulong sigaw niya. "Alex, tulungan mo ako." Si Hannah ay nakiusap din kay Alex, para sa kanyang kaibigan. Pero kalmado lang siyang nanonood sa mga ginagawa ni Lee, at sa nahihirapang si Minnie. Wala siyang intensyon na tulungan ito. Ngumisi si Lee at sinabi, "Hindi lang ikaw, pati ang kaibigan mo, ay nagmamakaawa na humihingi ng tulong." Pero wala na siyang pakialam. Siguro ay naaalala niya na itinulak mo siya para mahulog sa dagat kanina. Kapag nagdesisyon siya na tulungan ka, siya na ang pinakamalaking tanga sa mundo. Huwag mo siyang tawagin na hangal, wika ni Minnie na may matalim na boses. Wow, nagsisi ka sa ginawa mo sa kanya ngayon. Kung sasabihin mo sa akin na tumigil ako, mas lalo ko pa itong gagawin. Gusto mo na ba maging girlfriend niya ngayon? Alam mong hindi ka makakaligtas sa akin. Makukuha mo ang dapat na para sa iyo, wika ni Lee. Masaya siya na tumungin dito, habang nagpapatuloy sa kanyang ginagawa. "Sinabi ko sa iyo na huwag mo siyang husgahan, papatayin kita." Sigaw ni Minnie na parang isang baliw. Pinilit niyang makawala dito, pero hindi sapat ang kanyang lakas. Sa huli siya ay sumuko, at malungkot na umiyak. Pumayag si Lee na umatras ito ng ilang hakbang, pero hindi niya ito binitawan. Dinala niya ito sa relang at sinabi, "Siraulo ka, isa kang baliw. Hindi kita nalunod kanina. Tingnan natin kung swerte ka uli sa pangalawang pagkakataon. Bitawan mo ako," sigaw ni Minnie. Umuulan ng malakas, at ang lahat ay nakafocus sa mga lumilipat sa rescue boat. Walang nakakapansin kung ano ang gagawin ni Lee. Si Minnie ay itinutulak sa rehas ng barko. Naaalala ang nakakatakot na pagkahulog niya sa barko kanina. Nagsimula siyang lumaban uli ng buong lakas. Ang mga mata ni Lee ay walang awa, at desperadong dinadala ito sa gilid ng barko. Kung hindi ka maswerte na ipanganak muli bilang babae, sa iyong susunod na buhay, siguro ay dapat magkaroon ka ng dignidad. Ngayon ay magsimula ka ng magdasal at magsisi. Galit siyang tumalikod, at nakita si Alex na tutulong. "Hoy talunan, huwag kang makialam." Nang magsisimula siyang magsalita, isang malakas na suntok ang tumama sa ilong nito. Ang sakit ay nagdulot ng kanyang pagkahilo, ng ilang sandali.
Kinuha ni Alex ang pagkakataon na hilain si Minnie. Nang bumagsak siya sa braso ni Alex. Hindi siya makapaniwala na kahit hindi mapapatawad ang kanyang nagawa, ay iniligtas pa rin siya nito. Nang sandaling iyon, nakaramdam siya ng panatag sa mga bisig nito. Alam niya na ito ay mabuting tao. Pagkatapos hawakan si Minnie ng ilang saglit, itinulak niya ito papunta kay Hana. Minnie, okay ka lang, tanong ni Hana. Okay lang ako, habang nakatingin kay Alex. Nang sandaling itinulak siya nito, kumirot ang kanyang puso. Pinunasan ni Lia ang dugo sa kanyang ilong, at galit na sinabi kay Alex, ikaw na naman, isa ka bang tanga? Gusto kanyang patayin kanina, pero tinulungan mo pa rin siya. Tumingin si Alex kay Lee, at sinabi, bakit hindi ka lumayo sa akin? Simula ngayon tigilan mo na siya, o baka itapon kita. Bakit ang lahat ng tao ngayon ay pinagbabuntaan ako? Lumapit si Alex dito, at hinawakan ito sa hita, at inihulog ang kalahating katawan nito. Sa oras na bitawan ito ni Alex, ay ganap na mahuhulog ito sa dagat. Natakot si Lee at nagsisimulang magmakaawa. Buddy, pakiusap, natuto na ako, sa aking mga pagkakamali. Pangako hindi ko naaabalahin pa muli si Minnie. Pakiusap, ibaba muna ako. Tumingin si Alex sa mukha ni Lee, at napansin ang nanginginig na boses nito. Humuso siya, at binitawan ito sa deck, at naglakad palayo. Nagpunta siya sa kabilang gilid ng deck at umupo. Si Minnie at Hana ay sumunod sa kanya. Maraming salamat sa pagligtas mo sa buhay ko, malambot na wika ni Minnie, at umupo sa tabi nito. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Hindi ko kayang tumayo lang at manood. Para sabihin ko sa iyo ang totoo. Umaasa ako na. Hindi na itinuloy ni Alex ang sasabihin. Bumaling siya sa dagat at tumingin. At nagpatuloy. Pagkatapos ng araw na ito, pakiusap, lumayo ka na sa akin. Ayaw ko nang makita ka pa. Nang marinig niya ang mga sinabi ni Alex, siya ay naguluhan. Naisip niya na nasaktan niya ito ng sobra. Gusto niyang sabihin na, nagsisisi na siya, at hindi na ito muling uulitin pa. Pero masyado itong seryoso, at natatakot siyang magsalita. Nagpatuloy siya umupo sa tabi nito, na masama ang loob sa sarili. Si Hana ay tumingin sa rescue boat at sinabi, Minnie, pumunta na tayo sa rescue boat. Kakaunti na lang ang mga tao na naghihintay sa pila. Kaunti na lang ang babae sa pila, at ayaw niya palagpasin ang pagkakataon na ma-rescue. Hana, pumunta ka na, tahimik na sagot ni Minnie. Uupo lang ako dito, at hihintayin ang susunod na rescue boat. Iniligtas ni Alex ang kanyang buhay ng 2 beses. At gusto niyang makasiguro na makakaligtas din ito. Hindi niya kaya, naiwan ito. Nakiusap si Hana sa kanyang kaibigan na sumama sa kanya, pero tumanggi si Minnie. Nakapagpas siya si Hana, na isakripisyo na rin ang kanyang sarili, para samahan si Alex, at umupo sa tabi ni Minnie. Nang umalis ang rescue boat, puno ito ng mga babae, at magulang na may anak. Mga nasa 500 tao, karamihan ay lalaki ang naiwan sa lumulubog na barko. Ang ibang mga babae na naiwan ay mga may bahay, ayaw nilang iwanan ang kanilang asawa. Nang wala na ang rescue boat, ang paligid ay naging tahimik. Paglipas ng ilang minuto, ang mga tao ay nagsimula makarinig muli ng ingay ng barko na papalapit. Hula nila hindi ito ang rescue boat. Hindi ito galing sa direksyon ng Miami. Mula ito sa south. Mukhang malaki ito at private. Habang pinapanood ang yate na papalapit, ang mga tao sa deck ay nagsimulang tumayo muli. Nagdasal sila na sana iligtas sila ng yateng ito. Ang yate ay tumigil. Isang binatang lalaki ang nakashort ng bulaklakin, ang nagpakita sa deck. Sinabi nito, ano ang nangyari? May kasama ito na 2 magandang babae. Ito ay si Justin Ambrose. Nang marinig niya ang selebrasyon sa top 100 celebrities, hindi siya nakapaghintay na pumunta dito. Determinado siyang pumunta, pero nabigla siya nang malaman na ang barko ay unti-unting lumulubog, at ang mga tao ay naghihintay ng tulong. Ang lahat ng nasa deck ay sumigaw kay Justin. Pakiusap, tulungan mo kami, iligtas mo kami, sabi ng mga tao. Pasakayin mo kami sa malaking yate mo, sigaw ng babae. Alex, tingnan natin kung ano ang nangyayari, wika ni Minnie. Maingat siyang nagsalita, dahil natatakot siya na baka magalit ito. Walang sinabi si Alex. Tumayo siya at tiningnan ang yate.
Na-surprise siya nang makita ang kanyang half-brother na si Justin, na nakatayo sa board deck. Naglakad siya sa railing, kung saan makikita siya ng maliwanag. Sinabi ni Justin, "Marami akong kasamang tao sa yate ko. Hindi ko maipapakita sa mga babae ang pagsasaya, kapag sumakay kayo dito. Kailangan niyo maghintay ng Coast Guard." Walang pakialam si Justin sa pagliligtas ng tao. Ang pagsasaya sa sarili, ang lagi niyang inuuna. "Pasensya na mga pre, ang mga babae ay hinihintay na ako." At nang babalik na siya sa loob ng yate, isang tawag sa kabilang barko ang narinig niya. Justin, tumingin siya, nang nag-aalangan. Nakita niya si Alex sa deck, at masaya ito. "Alex, anong ginagawa mo dyan? Halika, bilisan mo, sumakay ka sa yate." Sumenyos siya kay Alex na sumakay sa yate. "Ilapit mo, para makapunta na ako dyan," sagot ni Alex. Nang ang yate ay nakalapit na, naghanda siya para tumawid. Nang tumalikod siya at humakbang, muntik na siyang mabangga kay Minnie at Hannah. "Alex, pakiusap, isama mo kami," wika ni Hannah. Si Minnie ay iniyuko ang ulo, dahil natatakot tumingin sa mata ni Alex. "Kalimutan mo na," mahina niyang sabi. "Hayaan mo siyang umalis mag-isa. Maghintay tayo sa susunod na rescue boat." Marahan niyang hinila si Hannah. "Sa palagay ko kayong dalawa ay pwede sumama sa akin." Naglakad siya sa platform, patungo sa kabilang yate. Ngumisi si Justin, at sinabi, "Kung maglalakas loob kayo na pumunta dito, ihuhulog ko kayo sa dagat. Kung hindi kayo naniniwala, subukan nyo." Naniniwala sila dito at umatras. Tinig ni Lee na may yate na dumating, at ito ay mamahalin. Sa isip niya, kilala niya lahat ng mayaman sa Miami, at ang may-ari ng yate, ay sigurado na narinig na ang pangalan niya, kahit hindi pa siya nakikita ng personal. Nagdesisyon siya na bigyan ito ng karangalan sa pagliligtas sa kanya. Nagawa niyang makapunta sa gangway, at sumigaw sa may-ari ng yate. "Buddy, payagan mo ako sumakay sa yate mo." Natatakot siya na baka hindi makilala ng may-ari ng yate, ang kanyang mukha, kaya pumatong siya sa railing, para siya ay mas matangkad sa lahat, at mabilis makita. Tumaway siya at sumigaw, "Hintayin mo ako, pasakayin mo ako sa yate, ako si Lee Dempsey." Nakita niya ang binata sa yate, at tumingin sa kanya. Biglang siyang tumigil sa pagsigaw, at napagtanto, na ito ay si Justin Ambrose. Sa isip niya nang huli niya itong makita, ay sa singing competition, at nainis ko siya. Ngayon si Alex at Minnie ay nakatayo sa tabi nito. Ano ang nangyayari? Paano nila kilala ito? May koneksyon ba sila? Sasabihin ba nila kay Justin na, sinubukan kong lunurin sila? Si Lee ay napaisip, at ang paa niya ay gumalaw, dahil sa dami ng alak na nainom. Ang kanyang paa ay nadulas, at nahulog sa railing, diretso sa dagat. Mula sa yate, nakita ni Justin na may nahulog sa barko, pero hindi niya kilala kung sino ito. Tumingin siya sa pagtama nito sa tubig, at sinabi, "Ang lalaking iyon ay baliw na tumalon sa dagat. Ang alon ay malakas. Kung wag mo na siyang intindihin, may nagtapon na ng salbabida sa kanya. Umalis na tayo." Sinabihan niya ang kapitan ng yate na bumalik na sa Miami. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.